Nagsimula ang manhwa sa isang professor na nagpapaliwanag ng tila sinaunang bagay ipinapakita kung paano ang isang oso na naging tao ay nakasali sa matagumpay na klan ng mga oso. Pagkatapos ay may tigre na hindi nakapagbago sa tao at sumali sa natalong klan. Sinasabi niyang kinuha nila ang mga kwentong talagang nangyari at tinatawag nila itong mga mito. Pagkatapos ay natapos ang klase at nakita natin si Hagyon, ang ating bida na natutulog sa klase. Isang batang babae na tinatawag na Yoon Seojin ang lumapit upang tanungin kung bakit siya palaging natutulog sa paaralan. Kaya't nagtanong si Hagyon pabalik na nagtatanong kung bakit siya palaging nakakaistorbo sa kanya sa paaralan. Tinanong ni Yoon kung may nangyari kay Hagyon. Sinabi ni Hagyon na hindi siya makakita ng maayos sa isang mata, pero malamang ay wala itong masyadong halaga. Nakita natin si Hagyon na lumalabas ng paaralan at sinasabi sa atin na bigla na lang isang araw ay nakuha niya ang kakayahan na makakita ng ibang nilalang na nagtatago bilang mga tao, at ang mga nilalang na iyon ay gumagawa ng lahat ng kanilang makakaya upang hindi mapansin bilang mga normal na tao. Mamaya may mga nilalang na may hugis ahas na umatake kay Hagyon at iniwan siyang hindi makagalaw sa lupa. At nang si Hagyon ay malapit ng mamatay, nakita niya ang isang tigre na papalapit. Ang tigre ay nagbago sa anyong tao at sinabing maghintay si Hagyon ng kaunti pang oras. Nagsimula ang tigre na makipaglaban sa mga ahas at nagtagumpay. Kabanata 2, isang linggo na ang lumipas mula sa laban-laban sa mga ahas at hindi naintindihan ni Hagyon kung ano ang nangyari. Nakita natin na ang tigre ay nakatira kasama si Hagyon sa anyong tao. Nagsimulang isipin ni Hagyon na maaaring ito ang tigre mula sa mitolohiya na kanilang pinag-usapan sa simula ng manga. Pero sinabi ng tigre na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Bigla napansin ng tigre na may suot na kwintas si Hagyon. Sinabi ni Hagyon na ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina. Pagkatapos ay humiling ang tigre kay Hagyon na isuot ang kwintas na iyon palagi dahil may mga nakakatakot na bagay na mangyayari. Sa isang pagbabago ng tanawin, nakita natin si Hagyon sa paaralan. Bigla may bagong estudyanteng nailipat. Ang pangalan niya ay Yonghoo. Agad na napansin ng ating bida na isa siya sa mga kakaibang nilalang. May problema si Yonghoo sa ilang mga bully sa paaralan sa oras ng pahinga. Dinala siya ng mga bully sa isang mas nakahiwalay na lugar. At nang simulan nilang takutin siya, may ginawa si Yonghoo sa isa sa mga bully. Inangkin niya ito at pinagawa siyang magdulot ng gulo. Sa paligid nagtatapon ng mga upuan at mesa. Napansin ito ni Seojin, kaibigan ni Hagyon, at nagsimula siyang tumakbo upang sabihin kay Hagyon ang nakita niya. Bago pa man makapagsalita si Seojin kay Hagyon tungkol sa nakita niya, lumitaw si Yonghoo sa likuran nila na pumipigil kay Seojin na magsalita. Lahat silang tatlo ay pauwi at gusto ni Yonghoo na sumama kay Hagyeon sa kanyang bahay. Pero nagsinungaling si Seojin at sinabi na may mga bagay na dapat gawin si Hagyon. Sumang-ayon si Hagyon at sinabi ng oo, kaya't umuwi si Hagyon at naghiwalay sila ng landas. Nang naglalakad si Seojin pa uwi, lumitaw si Yonghoo sa likuran niya. Nagsimula si Yonghoo na insultuhin siya, sinasabing sino ang akala niya sa sarili niya. Oo, sinabi niya iyon ng tuwiran. Tinawag pa nga siyang puta. Pagkatapos ay nakita natin si Seojin sa tuktok ng isang gusali na tinatawag si Hagyon na magmadali dahil siya ay malapit ng tumalon. Kabanata 3. Upang tumalon sa Kabanata 3, nakita natin ang tatlong lalaki na pumapasok sa gusali kasama si Hagyon. Ang tatlong lalaki ay sinasabihan si Yonghoo kung ano ang ginagawa niya. Hindi iyon ang babae. Sinabi ni Hagyon kay Seojin na maghintay. Sinabi ni Seojin na hindi siya makagalaw dahil may kontrol si Yonghoo sa kanyang katawan. Nagalit si Yonghoo dahil ang tatlong lalaki ay nakatuon kay Hagyon at nagpa siya siyang itapon si Seojin mula sa gusali upang makita kung makakapagligtas si Hagyon. Nahulog si Seojin sa lupa at tumawa lang si Yonghoo, sinasabing kahabag-habag si Hagyon. Si Hagyon galit sa ginawa ni Yonghoo kay Seojin, sinubukang suntukin siya. Pero pinigilan siya ni Yonghoo, kinokontrol ang kanyang katawan. Ginawa ni Yonghoo na hindi makagalaw si Hagyon. Isa sa tatlong lalaki ang nagsabi kay Yonghoo na tumigil na hindi niya dapat gawin iyon sa batang iyon. Pinapahinto ni Yonghoo si Hagyon. Isa sa tatlong lalaki ang nagsabi kay Yonghoo na itigil na iyon, na hindi niya pwedeng gawin iyon sa batang iyon. Si Yonghoo, pagod na sa naririnig, hinawakan ng isa sa mga lalaki at pinatay ito. Pagkatapos kinuha ni Yonghoo ang kontrol sa katawan ni Hagyon at sinimulang pisilin siya, pero ang katawan ni Hagyon ay tumugon
at sinimulang sumipsip ng kapangyarihan ni Yong-Hu. Nakaalis si Hagyeon sa hypnosis at tinamaan si Yong-Hu pagkatapos bilang ganti sa ginawa niya kay Seojin. Patuloy na pinagsasampal ni Hagyeon si Yong-Hu hanggang sa tuluyan siyang itapon palabas ng gusali, pinatay siya. Pagkatapos nito makikita natin kung paano nagsisimulang sumipsip ng kapangyarihan ni Yong-Hu si Hagyeon. Sinubukan ni Hagyeon na tumakbo palayo pero sinipsip pa rin siya at nahulog sa lupa nang dumating ang tigre at nakilala siya ng dalawang lalaki. Kabanata 4, pinapanood ng tigre ang eksena at nakikita si Hagyeon na nakahiga sa sahig. Bumaba ang tigre at hinuli ang dalawang lalaki na gustong tumakas. Matapos silang bantaang ilang minuto, sinabi ng mga lalaki sa tigre na sila ay nagtatrabaho para sa sekta ng Nocturne Demon. Nakikita natin ang pagbabago ng eksena at narito tayo sa isang salo-salo. Nakikita natin ang isang babaeng tinatawag na Nuuna. Kasama ang maraming ahente na nag-uusap tungkol sa tigre at Hagyeon. Sinabi ni Nuuna na kayang sirain ng tigre ang kanyang mga selyo pero hindi niya alam kung paano. Nakikita natin na may isang infiltrator na may VIP suit na nakikinig sa usapan hanggang sa mahuli siya. Sinimulang labanan ni Nuuna siya at nagpa siyang lumaban pabalik. Nakaiwas ang infiltrator sa mga gwardiya at nakalabas sa kalye kasama si Nuuna para makipaglaban. Sinubukan ni Nuuna na hampasin siya pero nakaiwas ang infiltrator sa lahat. Nag-counter-attack ang infiltrator at nalaman ni Nuuna na siya ay isang Nine-Tails Fox. Nagbago ang eksena at nakikita natin ang ibang mga ahente sa isang sasakyan na nagsasabing may tao sa Black Dragon Club. Tinanong nila ang kanilang leader kung dapat na silang kumilos at tinanggap ng leader. Kabanata 5, nakikita natin si Hagyeon na nananaginip kay Seojin habang sumisigaw ng hindi at bigla siyang nagising. Sinabi ng tigre na kailangan niyang bumalik sa pagtulog. Maaga pa. Sinabi ni Hagyeon na nakikita niya ang mga nilalang na ito mula pa noong bata siya. At sinabi ng kanyang ina na huwag matakot na sila ay mga kaibigan. Nagtataka ang tigre at tinanong kung nasaan ang kanyang ina ngayon. Sinabi ni Hagyeon na pumanaw na siya at ibinigay sa kanya ang kwintas na iyon. Sinabi ng kanyang ina na isuot ito palagi dahil ito ay isang espiritu ng tagapangalaga. Pagkatapos bigla sinabi ng tigre na kailangan niyang bisitahin ang kanyang ina. Nagbago ang eksena at muli nating nakikita si Nuuna na nakikipaglaban sa Nine-Tails Fox. Napagtanto nilang may mga tao na nanonood sa kanila kaya ginamit ng Fox ang pagkakataong iyon at tumakas. Sinundan ni Nuuna siya at pagkatapos ng ilang pag-iwas sa wakas ay tinamaan niya siya. Sa sandaling iyon dumating ang isang babae sa isang limousine at napansin na pareho silang naglalaban. Sinabi ni Nuuna na ito na ang pangalawang beses na siya ay nakahampas ng isang tao sa muka at nananatili pa rin itong nakatayo. Ngayon nakikita natin na ang Nine-Tails Fox ay kayang lumipad at nagbato ng apoy kay Nuuna. Pagkatapos ng kaunting usapan tinanong ni Nuuna kung ano ang gusto niya. Sinabi ng Fox na gusto niyang magtanong sa kanyang boss. At sa sandaling iyon dumating ang mga ahente mula sa limousine at nagsimulang banta sa kanila at nagtanong. Pero sinabi ng Fox na gusto niyang malaman at hiniling na arestuhin siya. Kabanata 6, pero sinabi ng Fox na gusto niyang malaman at hiniling na arestuhin siya. Kabanata 6, nakikita natin ang isang kamera na nagre-record ng interogasyon na isasagawa ng mga ahente sa Nine-Tails Fox. Dito ay nahahayag sa atin na ang manga na ito ay nakaset sa dekada 70 dahil ang Fox ay may ID na nagsasabing siya ay ipinanganak noong 1090 at sinasabi ng mga ahente na imposibleng siya ay isang taong gulang kaya napagtanto nilang peke ang ID. ID na nagsasabing siya ay ipinanganak noong 1090 at sinasabi ng mga ahente na imposibleng siya ay isang taong gulang kaya napagtanto nilang peke ang ID. Pagkatapos ng ilang tanong, tumigil siyang sumagot at ipinakita sa kanila na siya ay isang Nine-Tails Fox at sinabi niya na hindi lamang tao ang nabubuhay sa mundong ito. Sa isang bagong eksena muli tayong nakakakita ng isang tao na nagpapanggap na tao na nakikita kung paano may mga bully na mga abuso sa isang bata. Nakita siya ng mga bully at sinimulang istorbohin siya kaya tinamaan ng nilalang ang isa sa kanila at nagtanong. Ngayon ay bumalik tayo sa ahente na nagtatanong sa Fox. Nagdududa ang ahente na siya talaga ang iba para umalis, isang Nine-Tails na Fox. At sinasabi ng Fox na bawat nilalang na akala niya ay alamat ay tumawid sa mga dimensyon upang makapunta sa lupa. Pero sinasabi niya na kung saan at kailan ay hindi niya alam iba ito at bawat isa sa kanila ay namumuhay sa atin.
Ipinahayag ng ahente sa Fox na sila ay nag-iimbestiga sa Demon Sect at alam nila na si Du Jongyu, pangalan ni Noona, ay hindi tao. Tinanong ng mga ahente kung ano ang mangyayari kung sila ay bumaril sa sitwasyong iyon. Kaya sumagot ang Fox na makatching niya ang bala at ipinahayag niya ang kanyang tunay na pangalan. Sinasabi ng Fox na ang tunay na pangalan ni Noona ay Shudderwock. At ngayon sa parehong oras nakikita natin si Shudderwock na pumapasok sa isang lugar at nakikipag-usap sa isang tao na nag-aalok sa kanya ng inumin. Kabanata 7. Nagsisimula ang kabanata kung saan tayo umalis sa nakaraang isa. Nakikita natin si Shudderwock na nakikipag-usap sa kung ano na tila kanyang boss at sinasabi ng boss na kasangkot na ang gobyerno dito. Sinasabi ng boss na dapat siyang bumisita sa isang lalaki. Ibinibigay niya ang isang piraso ng papel. Umalis si Shudderwock. Nagsimula ang kanyang boss na makipag-usap sa isang hindi kilalang tao sa ikalawang palapag. Sinasabi ng boss na si Shudderwock ay parang kanyang tank. Gayon din pinapakalma ng boss na balang araw makikita ni Shudderwock ang taong kausap niya. Sa isang bagong eksena, nakikita natin ang parehong mahiwagang nilalang mula sa nakaraang kabanata na sinasaktan ang mga bully. At bigla dumating si Shudderwock. Sinasabi ng mahiwagang nilalang kay Shudderwock na sila ay mula sa parehong uri. Sinasabi ni Shudderwock na itigil na iyon na siya ay narito upang makipag-usap tungkol sa negosyo. Lumipas ang 2 araw at nakikita natin ang tigre kasama si Hagyeon. Sinasabi ng tigre na dapat niyang bisitahin ang ina ni Hagyeon. Si Hagyeon, naguguluhan, ay nagtatanong kung ano ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ng tigre na siya ay nakulong sa loob ng kwintas na iyon sa loob ng 5,000 taon at kailangan ng tigre na malaman kung ano ang nangyari sa loob ng 5,000 taon. At kailangan ding malaman kung paano nakuha ni Hagyeon ang kwintas na iyon. Kung hindi sinasabi ng tigre na magiging napakahirap mahalin ang mundong ito. Tinanong ni Hagyeon ang tigre tungkol sa mga kapangyarihang lumitaw habang siya ay nakikipaglaban-laban kay Yong-Hu. Sinasabi ni Hagyeon na hindi niya alam kung paano iyon ulitin. Sinasabi ng tigre na hindi siya alam. Pero sinasabi ng tigre na si Hagyeon ay tao pero hindi isang karaniwan. Iniisip ng tigre na may kinalaman ito kung paano napunta ang kwintas sa kanya. Ngayon ay tinatanong ni Hagyeon ang kanyang sarili kung siya ay estranghero na tulad ng tigre. Pero iniisip ng tigre na hindi iyon ang kaso dahil nakakakilala ang mga estranghero sa isa't isa. At habang sinasabi niya iyon, nararamdaman ng tigre na may mali. Nararamdaman niya ang presensya ng ibang tao sa tren at bigla lumitaw ang parehong mahiwagang nilalang na nanakit sa mga bully. Sinasabi ng tigre kay Hagyeon na lumabas ng mabilis sa tren. Kabanata 8. Nakikita natin na sinusubukan ng tigre na makatakas sa tren kasama si Hagyeon. Pero ang mahiwagang nilalang ay humarang sa kanila at nagsimula ng laban. Sinasabi ng tigre kung hindi siya nahihiya sa pag-atake sa mga tao. Kaya sinasabi ng mahiwagang nilalang na hindi sa katunayan ang batang iyon ang kanyang target na tumutukoy kay Hagyeon. Nagbago ang eksena at nakikita natin si Shudderwock na nagpapahinga. Pagkatapos ay dumating ang isang ahente na nagtatanong tungkol sa kung sino ang nilalang na nakatagpo nila noong nakaraang araw. Kaya tinanong ni Shudderwock kung hindi siya kailanman nakabasa ng anumang kwentong bayan ng Korea. Sinasabi ng ahente na kahit papaano ay nakikilala niya si Hyungbu Nolbu at tinatanong ni Shudderwock kung sa tingin niya siya ay isang elf. Nagbago ang eksena at nakikita natin ang tigre na muli nakikipaglaban-laban sa nilalang na tila isang elf. Kaya pagkatapos ng 2 malakas na hampas, iniwan siya ng tigre sa sahig. Nagsimula nang magdiwang ang tigre, sinasabi na siya ay sobrang cool. Sinabi ni Hagyeon na mag-ingat at sa sandaling iyon, may tren na dumaan sa tigre. Naiwan si Hagyeon sa riles at biglang lumitaw ang elf at sinabi sa kanya na sabay silang umalis. Kabanata 9. Ngayon ay nakikita natin ang isang flashback kung saan nag-hire si Shudderwock ng elf, hinihiling na dalhin si Hagyeon kasama niya. Nagulat ang elf sa hinihiling sa kanya. Ipinaliwanag ni Shudderwock na hindi mahalaga si Hagyeon pero kasama siya ng isang napakalakas. Kaya marahil ang bata ay mas malakas pa. Bumalik tayo sa kasalukuyan at nadismaya ang elf dahil walang ipinapakitang kapangyarihan si Hagyeon. Kaya sinaktan ng elf si Hagyeon at tinanong kung hindi ba siya nagtatago ng kanyang mga kapangyarihan. Pero si Hagyeon ay sinusubukang kagatin siya kaya sinaktan siya ulit ng elf. Nakikita natin ang tigre na bumabalik sa lagusan na naghahanap kay Hagyeon at hinahatak ng elf si Hagyeon sa sahig. Si Hagyeon galit ay nagtatanong kung bakit lahat ay umaatake sa kanya.
Ano ang ginawa niya para pagdusahan iyon? At bigla kumikislap ang mata ni Hagyon at naging kulay ube. Ang elf naguguluhan at nagulat ay nanonood na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Habang ang tigre ay nasa daan, naramdaman niya ang isang enerhiya mula sa ibang estranghero at napagtanto niyang maaaring si Hagyon iyon. Kinokontrol ni Hagyon ang katawan ng elf tulad ng mga kapangyarihan ni Yonghu. At bigla may tren na lumitaw at sa kabutihang palad kumilos ang elf na nagawang iligtas ang kanyang buhay. Dumating ang tigre at sinabi sa elf, "Paano mo nagawang atakihin siya?" Kabanata 10. Sa pagbabago ng eksena, nakikita natin si Shudderwock kasama ang kanyang boss na dumating sa tila isang laboratorio. Tinawag ng siyentipiko ang kanyang boss na Imoogi, kaya iyon ang kanyang pangalan. Napagtanto ng siyentipiko na ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Shudderwock, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Huatao. Nagulat si Shudderwock dahil hindi niya akalain na ganito ang itsura ng isang siyentipiko. Binanggit ni Huatao na kumuha siya ng sample ng dugo mula kay Hagyon at in-inject ito sa isang test subject. Sinabi niyang lampas ito sa kanyang mga inaasahan. Hiniling niyang tingnan ang mga istatistika sa test subject, ang pagtutol pisikal na pagbawi, oras ng reaksyon, ATBB. Pero binanggit niya na may problema bago sumipsip ang subject ng anuman o makuha ang mga istatistikang ito. Bumabalik ang kanyang katawan sa normal pagkatapos ng 24 na oras. Sinabi ni Huatao na lahat ng ito ay napaka-impresibo. Nag-imbestiga siya ng mahigit sa 2,000 taon at hindi siya nakakita ng ganito. Nagising ang subject at nagpakita ng malaking puot kay Imoogi. Sinira ng subject ang selda at nagpa siya na umatake, kaya in-intercept siya ni Shudderwock. Sinaktan siya muna. Sa wakas sinunog ni Imoogi ang test subject. Sinabi ni Imoogi na talagang hindi siya Diyos, pero hahamon siya sa Diyos. Sa isang bagong eksena, nakikita natin ang tigre kasama si Hagyon sa isang bangka. Naalala ni Hagyon ang laban-laban sa elf, nagtatanong kung bakit siya pinigilan. Sinabi ng tigre na delikado siya at sa totoo lang, kailangan niyang bumalik sa bahay. Kabanata 11. Naipaalam kay Shudderwock na nabigo ang elf at sinabi ni Imoogi na susunod siya sa tigre. Sa isang bagong eksena, nakikita natin si Hagyon kasama ang tigre na dumating sa lungsod ng kapanganakan ni Hagyon, ang pulo ng mga bulaklak. Pumasok si Hagyon sa pulo at napagtanto na ito ay talagang iba kumpara sa kanyang naaalala noong siya ay bata. Natagpuan niya ang kanyang bahay at napagtanto niyang ito ay nasunog na. Sa isang bagong eksena, nakikita natin ang tigre kasama si Hagyon sa isang bangka. Naalala ni Hagyon ang laban-laban sa elf, nagtatanong kung bakit siya pinigilan. Sinabi ng tigre na delikado siya at sa totoo lang kailangan niyang bumalik sa bahay. Kabanata 11. Naipaalam kay Shudderwock na nabigo ang elf at sinabi ni Imoogi na susunod siya sa tigre. Sa isang bagong eksena, nakikita natin si Hagyon kasama ang tigre na dumating sa lungsod ng kapanganakan ni Hagyon kasama ang pulo ng mga bulaklak. Pumasok si Hagyon sa pulo at napagtanto na ito ay talagang iba kumpara sa kanyang naaalala noong siya ay bata. Natagpuan niya ang kanyang bahay at napagtanto niyang ito ay nasunog na. Naalala niya noong siya ay bata. Natagpuan niya ang kanyang bahay at napagtanto niyang ito. Napansin ng tigre ang isang libingan na may nakasulat na diyosa ng puti na bulaklak at tinanong niya si Hagyon kung kumusta ang kanyang ina. Sabi ni Hagyon na siya ay isang kilalang shaman kahit sa labas ng isla. Pero ang kakaiba ay hindi niya matandaan kung paano siya namatay. At nang sinubukan niyang alalahanin kung paano siya namatay, bigla siyang tinamaan ng matinding sakit ng ulo. Napansin ng tigre na may sumusunod sa kanila at bigla may misteryosong nilalang na sumulpot sa likod niya. At nagsabi na ang likod ng isang lalaki ay lahat. Naalala ni Hagyon ang nilalang mula sa nakaraan na nagsabi rin ng tungkol sa likod at mukhang malapit siya dito. At tinanong ng tigre kung sino siya. Humiling ang misteryosong nilalang na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nagsimula silang makipaglaban. At pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng misteryosong nilalang sa tigre na siya ay mabilis pero kulang sa lakas. Kaya't muling sinimulan ng tigre na kamutin siya. At sinabi ng misteryosong nilalang na ito ay nakikiliti lamang siya. Nahulog ang misteryosong nilalang sa sahig at bigla siyang nagsomon ng isang higanting totem. Sinabi ng misteryosong nilalang na ngayon sila ay magiging saksi kung sino siya. Kabanata 12. Napagtanto ni Hagyon na ang pangalan ng nilalang na ito ay Totem Ajusi at naramdaman niyang nagkasama na sila dati at kilala niya ang kanyang ina. Sinabi ni Ajusi kay Hagyon
na sobrang namiss niya siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Ajusi at nakita nila ang altar ng kanyang ina. Si Hagyeon na nakikipag-usap kay Ajusi ay humihingi ng pabor na sabihin sa kanya kung paano namatay ang kanyang ina. Sinabi ni Ajusi na isang gabi ay bumagsak ang kidlat sa kanilang bahay habang may isang lalaki na nanonood sa lahat. May flashback si Ajusi kung saan nakikita natin ang ina ni Hagyeon na nakikipag-usap kay Ajusi tungkol sa isang tao na nagpapanggap na dragon at magkakaroon ng lakas ng dragon at hindi siya sigurado kung kaya niyang pigilan siya. Pagkatapos ay dumating si Batang Hagyeon at ibinigay ng kanyang ina sa kanya ang kwintas. Sinabi niya na ang kwintas na iyon ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at kailangan niyang isuot ito palagi dahil ito ay magpoprotekta sa kanya saan man siya naroroon. Alam ni Ajusi at ng kanyang ina na maaari niyang gisingin ang tigre. Pagkatapos ay tinanong ni Hagyeon kung sino ang lalaking nagpapanggap na dragon at inihayag ni Ajusi na siya ay kaaway ng kanyang ina, Imoogi. Nagtatapos ang kabanata sa paghabol ni Imoogi sa ahas mula sa kabanata 1. Tinanong ni Imoogi kung siya ang naggising sa tigre at nasaan siya. Kabanata 13. Nakikipag-usap si Imoogi kay Shudderwock tungkol sa isang mahabang panahon na ang nakalipas nang nakipaglaban ang tribo ng oso at tribo ng tigre para sa karapatan na mamuno sa mundong ito. Pero binanggit ni Imoogi na may bahagi ng sangkatauhan na hindi alam. Binanggit niya na ang taong namuno sa digmaan ay ang pinuno ng tribo ng tigre, ang Diyos ng digmaan mula sa silangang dagat. Binanggit ni Imoogi na matapos matalo ng mga tigre ang digmaan tuluyan nang nawala ang pangalan ng tigre. At napansin ni Shudderwock na ang taong hinahanap nila ang tigre ay tiyak na ang Diyos ng digmaan mula sa silangang dagat. Sabi ni Imoogi oo at ang sekta ng Nocturne Devil ang nagpalaya sa selyo ng tigre. Sinabi ni Imoogi na kung gisingin nila siya, ito ay dahil nais nilang gamitin siya kaya kailangan ni Imoogi na pigilan sila. Sa isang bagong eksena nakikita natin ang tigre at si Ajusi na nagtuturo kay Hagyeon. Lumilipas ang mga araw at linggo habang sila ay nag-iensayo. Hanggang isang araw sinubukan ni Hagyeon na mag-concentrate upang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan at sinubukan niyang iwanan ang kanyang nakaraan hanggang bigla nagsimula siyang alalahanin ang kanyang nakalimutan at kung paano namatay ang kanyang ina. May isang lalaking nabanggit dati na siya ang pinuno ng tribo ng oso at lumitaw si Batang Hagyeon na umiiyak nanonood sa kanyang tahanan na nasusunog. Sa sandaling iyon nagising ni Hagyeon ng isang napakalaking kapangyarihan at sinubukan niyang atakihin ang tigre at si Ajusi. At si Ajusi na nakikita na kaya niyang sumipsip ng mga kapangyarihan ay napagtanto na mayroon siyang lihim na teknik. Lumilipas ang mga araw at linggo habang sila ay nag-iensayo. Hanggang isang araw sinubukan ni Hagyeon na mag-concentrate upang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan at sinubukan niyang umalis ang kanyang nakaraan. Hanggang bigla nagsimula siyang alalahanin ang kanyang nakalimutan at kung paano namatay ang kanyang ina. May isang lalaking nabanggit dati na siya ang pinuno ng tribo ng oso. At lumitaw si Batang Hagyeon na umiiyak nanonood sa kanyang tahanan na nasusunog. Sa sandaling iyon nagising ni Hagyeon ng isang napakalaking kapangyarihan at sinubukan niyang atakihin ang tigre at si Ajusi. At si Ajusi na nakikita na kaya niyang sumipsip ng mga kapangyarihan ay napagtanto na mayroon siyang lihim na teknik, isa na pag-aari ng pinuno ng tribo ng oso. Sinabi ni Ajusi na ito ay isang kakayahan na kayang sumipsip ng kapangyarihan ng mga estranghero o patay at pinapayagan ang may dala na magkaroon ng mga ito para sa kanyang sarili. Napagtanto ng tigre na kung ito ang kaso ni Hagyeon, si Hagyeon na lamang ang natirang buhay mula sa tribo ng oso noong panahong iyon. Sa wakas nakabalik si Hagyeon sa normal matapos maalala ang kanyang ina. Kabanata 14. Natutulog si Ajusi at ang tigre nang biglang dumating ang dalawang lalaki at sinubukang patayin sila. Nakikita natin si Hagyeon na nag-ehersisyo malapit sa bahay at may dalawang ibang lalaki na gustong kunin siya. Nagdududa si Hagyeon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, makipaglaban o tumakas. Ngayon ay nakikita natin ang tigre at si Ajusi. At nakikita natin na ang babae ay may kakayahang mag-regenerate at ang isa ay may lakas. Tinanong ng tigre kung sila ay mga tauhan na nagtatrabaho para sa sekta ng Diablo. At sinabi ng babae na hindi sila ay isang grupo ng mga mamamatay tao na ini-charge sa taong iyon. Sa sandaling iyon napagtanto ng tigre na ito
ay isang bitag upang makidnap si Hagon. Nakikita natin si Hagyeon muli at nakikipaglaban siya laban sa mga lalaki. At bago siya stab-in, naaalala niya ang kakayahan ni Yong-hoo na kanyang sinipsip. Matapos mag-concentrate na gawa niyang gamitin ito, kinokontrol ang kanilang mga katawan. Binabaligtad ang takbo ng laban. Kabanata 15, ang dalawang lalaki ay nagulat at naisip kung bakit gustong kunin ni Imogi ang mga kapangyarihan ni Hagyeon. Ngayon ay nakikita natin ang laban ng tigre at ni Ajusi at nakikita natin na nagkamali ang babae na isipin na ang tigre ay isang estranghero kaya ginamit niya ang pinagsamang atake. Ngayon ay nakikita natin si Hagyeon at matapos ang ilang sandaling pakikipaglaban, napagod ang kanyang katawan at isa sa mga lalaki ay sinamantala ito at in-chain siya, iniiwan siyang hindi makagalaw. Ang isa pang lalaki ay hindi sumasang-ayon dito dahil gusto niyang patayin ang bata pero gusto ni Imogi na buhayin siya. Nagbago ang eksena muli at nakikita natin na sinusubukan ng tigre at ni Ajusi na itutok ang kanilang mga leeg ng babae dahil kahit na mayroon siyang kakayahang mag-regenerate siya pa rin ay isang estranghero at mamamatay siya kung putulin nila ang kanyang ulo. Nakikita natin ang dalawang lalaki muli kasama si Hagyeon at nagsimula silang maglaban sa isa't isa. Isa sa kanila ay gustong panatilihing buhay ang bata at matapos isipin na nananalo siya, siya ay na-immobilize ng lason mula sa isa pang lalaki. Ginamit ng isa pang lalaki ang epekto ng lason at pinutol ang kanyang mga tendon upang hindi makagalaw ang mga braso at kinuha si Hagyeon bilang bilanggo. Kabanata 16, nakikita natin na nagawa ng tigre at ni Ajusi na patayin ang parehong lalaki at nakita nilang si Hagyeon ay sumisipsip ng kanyang mga kapangyarihan. Nakikita natin ang dalawang lalaki na kasama si Hagyeon. Ang isa na may lason ay immune sa lason at naglalabas ng mas makapangyarihang anyo. At tinapos niya ang isa pang lalaki pero nakalimutan niyang isang bagay. Ang pagpatay sa isa pang lalaki ay automatikong nagpapasipsip kay Hagyeon ng kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay nagsimula ang isang matinding laban. Nagawa ni Hagyeon na talunin ang isa pang lalaki sa pamamagitan ng ulan ng mga talim at si Hagyeon ay nagbaon ng kutsilyo sa kanya. At pagkatapos ay dumating ang tigre at si Ajusi at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Kabanata 17. Sa eksenang ito nakikita natin ang elf na nag-iisip kung paano iniwan siya ni Hagyeon upang tumakas para protektahan ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon dumating si Imogi at tinanong kung alam niya kung nasaan si Hagyeon at ang tigre. Sinabi ng elf na hindi niya alam dahil nawala ang lahat ng bakas dahil sa kanyang mga sugat. Sinabi ni Imogi na dadalhin niya ang buong nayon, lahat ng estranghero. Nag-transform ang elf at sinubukang atakihin siya. Hindi siya papayag na mangyari ang anumang masama sa kanyang pamilya. Sinabi ni Imogi na iyon ang problema, siya ay isang estranghero na nagmula sa ibang dimensyon at wala siyang pamilya. Kabanata 18, nakikita natin ang isang flashback kung saan ang elf ay namumuno sa kanyang nayon at tila siya ay isang taong minamahal ng lahat. Nakikita pa natin na mayroon siyang kapareha si Mukwa. Sa susunod nakikita natin na isang araw ang mga tao ay umatake at pumatay ng marami sa kanyang nayon. Nakaligtas ang elf at ang kanyang kasama. At makikita silang naglalakad sa niebe. Makikita kung paano mabilis na tumanda ang kanyang kasama. Bago siya mamatay, humiling siya na patuloy na maging bayani at protektahan ang kanilang nayon. Ngayon sa kasalukuyan, sinusubukan ng elf na atakihin si Imogi gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Pinigilan siya ni Imogi at iniwan siyang walang malay. Sinabi ni Imogi na dalhin siya dahil wala siyang silbi at tinanong ni Shudderwock kung ano ang dapat gawin sa nayon. Sinabi ni Imogi sunugin ito. Kabanata 19. Nakikita natin ang Fox kasama ang infiltrated police agent sa puting bulaklak na isla at naguguluhan iniisip nilang si Ajusi ang tigre. Natuklasan sila ni Ajusi at tinanong kung sino sila. Sa isang bagong eksena nakikita natin si Huatao, ang siyentipiko, kasama ang bagong test subject ang elf. At si Huatao na alam ang pagkabigo ng assassin squad sa White Island ay tinanong si Shudderwock kung kailan darating ang bata. Si Shudderwock nagulat sa katotohanang alam ni Huatao ang impormasyong iyon ay nagsabi na huwag mag-alala dahil kontrolado ni Imogi ang lahat. Bumalik tayo sa nalantang bulaklak na isla at nakikita natin si Ajusi
na sumusubok na makipaglaban sa fox. Sinasabi na sinubukan siyang patayin ng nakaraang gabi. Ang fox naguguluhan ay nagpapaliwanag na hindi ito ganoon, na gusto lang ni Ajusi na makipaglaban. Kaya't umatake ang fox at sinabing hindi ito ang tamang oras para makipaglaban na pakiusap ay pakinggan siya. Sa sandaling iyon dumating ang tigre at napagtanto ng fox na siya ang tigre at hindi si Ajusi. Dumating din si Hagyon at iniisip niyang ang fox at ang agent ay mula sa Devil Sect, kaya't sinabi ng fox na hindi sila at ipinaliwanag na maraming estranghero ang nawawala sa mga nakaraang araw at ang karamihan sa mga estrangherong ito ay kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ng fox na may mga tao na sumusubok na sakupin ang mundo. Sinabi niya na habang nagmimistulang isang organisadong krimen sa likod ng lahat ng ito, may isang estranghero na kumikilos bilang kanilang leader, Imoogi. Kabanata 20. Nakikita natin ang lahat na nagkikita at nag-iisip tungkol kay Imoogi. Sinabi ng fox na ang tanging bagay na humahadlang kay Imoogi mula kay Hagyon ay ang tigre. Sinabi ni Hagyon na lalaban siya hanggang sa kamatayan. Sinabi ni Ajusi na hindi niya papayagang mangyari iyon dahil siya ay naging saksi sa lakas ni Imoogi at ito ay napakalakas. Doon naramdaman ng tigre at ng fox na may paparating. Ang ilang estrangherong nilalang ay sumira sa bahay at sinamahan sila ni Shudderwock at Imoogi. Si Hagyon ay nagulat dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Imoogi, ang kaaway ng kanyang ina. Napagtanto ng fox na lahat ng estrangherong nilalang tulad ng mga zombie ay kanyang mga kaibigan. Sinimulan ni Hagyon na makipaglaban sa mga zombie. Ngunit nang patayin niya ang mga ito, napagtanto ni Hagyon na hindi gumagana ang absorption. Ito ay posible dahil si Huatao ay may lahat ng plano at wala sa mga zombie ang mahina sa absorption ng ating bida. Pagkatapos ay nakita ni Imoogi ang isang pagkakataon at dinala ang ahas ang parehong ahas na nakita na natin dati. Ang ahas ay umatake kay Hagyon at sinabi na ibibigay niya si Hagyon kay Imoogi. Ngunit bigla ang namatay ang ahas at sinipsip ni Hagyon ang kanyang mga kapangyarihan. Ang problema ay nang sinipsip ni Hagyon ito, sinisipsip din niya ang kanyang lason at pinapatay siya. Kabanata 21. Humiling si Imoogi kay Shudderwock na dalhin si Hagyon. Sa sandaling iyon nakita ng fox ang kanyang mga nahulog na kaibigan. Humihingi ng tawad sa isa sa kanila dahil hindi siya nakapagligtas sa kanya. Ngunit humiling si Ajusi sa lahat na magtipon upang iligtas si Hagyon. Nagmadali si Shudderwock na makipaglaban sa fox at ang galit na fox ay sinaktan siya at siya ay naghahanap ng paghihiganti. Sa sandaling iyon sinamantala ni Ajusi at hinawakan si Hagyon umalis doon. Patuloy na nakikipaglaban ng fox laban kay Shudderwock at nakita kung paano nag-transform si Shudderwock at nagsimula siyang umatake ng walang habas. Wala nang pagpipilian ng fox kundi ang mag-transform. Matapos makipaglaban ng kaunti laban kay Shudderwock, si Imoogi ay nasa likuran niya at napagtanto ng fox na hindi na niya kilala si Imoogi. Pinangunahan niya kami 500 taon na ang nakalipas, sabi niya. Sabi ni Imoogi na naghahanap siya ng kapangyarihan sa mundong ito dahil kung wala ang mundong ito, mga kwentong pambata lang sila. Ano ang kahulugan ng paggalang sa mga tao? Ang fox galit sa ganitong uri ng filosofiya ay nagsabi na hindi niya maisip kung gaano karaming kaibigan ang nawala sa kanya ngayong taon at nagsimula siyang makipaglaban kay Imoogi. Kabanata 22. Sabi ng fox na kahit mamatay siya ngayon, avenggahan niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi makapag-atake ang fox kay Imoogi ni hindi niya maipagpatuloy ang kanyang anyo. Iyon ay dahil sabi ni Imoogi na siya ang may kontrol sa hangin at ulan kaya hindi siya maapektuhan ng apoy at kaya si Shudderwock ay tinamaan siya ng isang galit na sipa. At sa oras na si Imoogi ay malapit nang tapusin siya, dumating si Ajusi at sinubukang sorpresahin si Imoogi. Hindi siya nakapagtagumpay at tinamaan siya ng malakas ni Imoogi. Sabi ni Imoogi na dapat ay nakatago siya dahil ngayon ay ipapadala siya sa tabi ng shaman na babae. Oo, sinabi niya iyon. Sa sandaling iyon dumating ang tigre at gustong atakihin si Imoogi. Pero si Shudderwock ay humadlang sa kanya at sinabi na kailangan niyang dumaan sa kanya muna. Nakipaglaban ang tigre sa kanya at nagtagumpay siya. Ang tigre ay nagmadali patungo kay Imoogi at tinanong ni Imoogi kung naaalala siya nito. Ang tigre naguguluhan ay nagsabi ng hindi at sinabi ni Imoogi na siya ang bodyguard ng tribo ng oso at naaalala ng tigre. Sabi ni Imoogi na mas malakas ang tigre noon pero ngayon ay makikita nila kung siya pa rin ay pareho. Kabanata 23.
Nakikita natin si Imoogi na nagbago at nakikipaglaban sa tigre matapos ang isang matinding laban kung saan iniisip ni Imoogi na natalo na niya ang tigre. Bumalik ang tigre na may lahat ng lakas niya, iniwan si Imoogi sa masamang kalagayan. Kaya si Imoogi bigla ay nagbago at nagkaroon ng isa pang mata sa kanyang mukha. Tinanong ng tigre sa sarili kung si Imoogi ay maaaring isang aksin. Kabanata 24. Nakikita natin ang isang flashback kasama si Ajusi at ang ina ni Hagyon. Ipinaliwanag ng ina ni Hagyon na si Imoogi ay magiging isang aksin sa hindi maiiwasang paraan. Ipinaliwanag ng ina ni Hagyon na ang aksin ay isang masamang espiritu puno ng masamang enerhiya. Bumalik tayo sa kasalukuyan at sinabi ni Ajusi sa tigre o Beom. Ang tawag niya dito ngayon na umalis na doon. Tumanggi ang tigre at nagpa siya pa ring makipaglaban kay Imoogi. Ipinagkait ni Imoogi ang tigre pero nakatakas ang tigre. Pero nang sinubukan nitong atakihin si Imoogi, nabasa ni Imoogi ang bawat galaw at muli siyang iniwan ni Imoogi na hindi makagalaw. Nakita ni Ajusi na ayos lang ang fox pero nakita ng fox si Imoogi at siya ay labis na nagulat. Si Imoogi habang may hawak na hindi makagalaw ang tigre ay nag-charge ng atake laban sa kanya. Hindi makaiwas ang tigre dahil isa lang ang mata niyang nakikita at nawalan siya ng pakiramdam ng perspektibo. Tinanggap ng tigre ang hit at sinabi na siya ay nawalan ng masyadong maraming dugo at wala ng lakas. Nagsimula si Imoogi na mag-charge ng isa pang atake upang tapusin siya. At nagsimula si Ajusi na isara ang lahat gamit ang mga totem at sinabi sa tigre na umalis ng mabilis, na umalis kasama si Hagyon. Sabi ni Ajusi na hindi na niya kaya. Ayaw na niyang makakita ng ibang namamatay sa harap niya at bigla lumitaw si Hagyon sa likod ni Imoogi at sinusubukan siyang atakihin. Si Ajusi at ang tigre ay nanonood na takot sa ginagawa ni Hagyon. Tumayo ang tigre at ganyan nagtatapos ang anime.